Wala. Wala tayong kasalanan, Padre Gomez. Bakit nila ginagawa sa atin to? Kakampi natin ang katotohanan. Wala tayong dapat na ikatakot, Padre Zamora. Madre puta! Ito na naman tayo palagi. Walang pinagkaiba. Story na naman. Okay lang yan, Andres. Mahalin mo na lang subject na yan. Oo nga, Andres. Bakit nga ba hindi? Nandiyan na si Ma'am. Tumahimik na kayo. Good morning, class. Good morning. May pag-uusapan tayo ngayon tungkol sa Code of Kalansiaw. Ano nga ba ang Code of Kalansiaw? Anyone from the class? Okay. Ma'am, noong 1433, ginawa ang Code of Kalansiaw ni Dato Gandahara Kalansiaw. Pass your quiz at the front. Dalian dahil may announcement pa ako. We will be having our first tour in Plaza de Museo. Kasi may free exhibition sila doon and invited tayo. Attendance is a must, so all students are required to join the tour. May plus 2 points sa final grade nyo. Understood? That's all for today. See you tomorrow, class. Goodbye! At ang panguli naman natin, class, ay si Andres Bonifacio. Bakit parang kilala ko to? Hindi ko lang mawari kung saan. Pero namumukhaan ko siya. Ay ka lang ba? Andres, nahihilo ka ba? Na natin ng medic. Tatawag muna ako. Wag na. Okay lang ako. Baka lang siguro sa hindi ako kumain kanina. Tatapos na ating pagtutour, pwede tayo magsipag-uwian. Thank you, class! Thank you, ma'am!
Está listo? Ang ating patutunguhan ay isang lugar na kung saan hindi kikilos ang mga dahon nang walang kumpas ng mahal ng Diyos. Garoteke! Padre Zamora, ¿por qué el ora si eres inocente? ¡Mátalo! Padre Burgos, aterrador, padre. Observe! Cuando tu llamado ha sido graciado. Any last word? Hindi pa ito ang katapusan, kundi ang simula pa lang. Matibay ang aking paniniwala na ang ligang ito ay magsisimula sa pagbabagong nais natin. Layunin ng La Liga Filipina ang mapag-isa ang bayan, malaban ng kaharasan at hinustisya, mabigyan ng proteksyon ang bawat isa kung kinakailangan, at mapag-aralan ang reforma para sa bayang ito sa mapayapang paraan. Salamat, Senyor. Andres Bonifacio, laking tendo. Kamusta ka, Andres? Mabuti ho. Tumatak sa aming isipan ang iyong mga nobela. Dr. Rizal, Pagpaumanhin. Sa parehas niyong nobela, ang armadong himigsikan ay hindi nagtatagumpay. Dahil hindi patalim o pistol ang kalayaan, Andres, kailangan natin armasan ang ating mga sarili. Dito, higit lalo dito. Yun yung mga sandatang inagaw sa atin ng mga Kastila. Yun ang kailangan nating ibalik sa ating bayan. Hoy, Indio! Saan ka punta? Dito lamang ako nakatira. Galing ako sa trabaho. Sedula. Dahan-dahan ang galaw, Indio. Ano daw? Masamang balita, Andres. Napag-alaman na ng mga Kastila ang La Liga. Dinakip na si Rizal. Andres, Dr. Rizal, kinalulungkot ko sa ganitong paraan tayong magkakausap. nakahanda ng mga kasama natin. Tatakas ka namin dito. Alabas ako dito, hindi sa paraan ng pagtakas. Hindi itong pagkakataon para igalang ang batas. Hindi kinikilala ng Espanyol ang karapatan natin. Andres, kung ganyan mga tuwiran ang bayan, magkakagulo. Hindi magtatagal, dadanak ang dugo. Gustuhin man natin o hindi, dadanak ang dugo. Umalis ka na, Andres! Mapapahamak ka lamang dito. Kapag natili ka pa rito, papaano na ang mga nainumpisahan mong laban? Katawan ko lamang ang kayang sapirin ng mga rehas na to. Hindi nito kayang pigilin ang kaluluwa ng paglaban. Sige na, Andres! Sige na!
sa pagdakip kay Rizal, ano na mangyayari sa La Liga? Tiyak dadakpin din ng mga pile ang lahat ng sumusuporta dito. Hindi tayo makukulong. Lalaban ako kung kinakailangan. Hindi ako susuko sa mga Kastila na yan. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman maaaring tumigil tayo sa paglalaban. Sa tono ng ating pananalita, tila ay napupuno na tayo sa lahat ng nangyayari. Kaya kailangan na natin kumilos. Kailangan natin ipakita na lalaban tayo. Ang kailangan natin ay magbuo ng isang samahan na magbubuklod sa buong bayan at lalaban sa mga Espanyol. Hindi naging matagumpay ang mapayapang pagbabago na isinusulong ni Dr. Jose Rizal. Kung nais natin ng tunay na kaligayaan, wala nang ibang paraan kundi ang himagsikan. Tatlong taon na tayong nangangalak ng mga miyembro. Ngunit parang hanggang ngayon, nagbubulag-bulagan pa rin ng mga Pilipino sa kalupitan ng mga Kastila. Malalim ang takot na itinanim ng mga Kastila sa puso't kaisipan ng ating mga kababayan at hindi ito madaling maaalis. Pero kung patuloy sila matatakot, lalong mababaon sa gahos at kahapian ng bayang ito. Bakit Andres? Bakit bigla kang natahimik? Narito ako nun. Nakita ko kung paano nila ginarote yung tatlong pari. Noon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maialis ang tingin ko sa kanila. Habang pahigpit ng yakap na kamatayan sa kanilang mga dibdib. Ngayon, nauunawaan ko na. Andun din ako, Andres. Nasaksihan ko yun. Tuloy ka. Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Malaya at matahimik ang ating bayan bago ito sinakop ng mga dayuhan. Ano ang kalagayan ngayon? Inabuso ng mga Kastila, lalo ng mga praile ang kanilang kapangyarihan. Sila ang mga manlulupig. Ano ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksain ng katapangan ang kasamaang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ngayon ang pinagbibintangang traidor. Ano ang hihatol mo sa kanya? Kamatayan. Emilio Aguinaldo, ngayong kasama ka na sa kilusan, ano ang nais naming itawag sa iyo? Magdalo, Supremo. Magdalo, binabati kita kasama. Ako po ang inyong lingkod, Andres Bonifacio. Masaya ako sa inyong pagsya. Narito po ang aking kasama, Emilio Asing, upang pangunahan ang inyong pagsalib.
sa alamat na nasa bundok na ito ang espiritu ni Bernardo Carpio. Mararamdaman ang kanyang kapangyarihan sa kuwebang ito, lalo na kung sasapit ang Biyernes Santo. At dahil sa kanyang pambihirang lakas, sanggol pa lamang siya, ay kaya niyang bunutin ang mga pako sa kanilang bahay. At siya'y nagpinata. Nakatagpo siya ng isang kabayong malapit nang mamatay. Pero nang kanyang itong hinawakan, ay bigla itong gumaling at lumakas. Simula noon, si Bernardo Carpio at kanyang kabayong pinangalanan niyang Hagipis ay naging tagapagtanggol ng bayan. Pero hindi lamang yung sa lakas at tapang ni Carpio ang naging sandigan niya para pamunuan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Noong simula nang nagtagumpay si Carpio, humingi ng tulong ang mga praile sa isang engkanto. Sinuko nila si Carpio sa kuwebang ito at inipit siya ng 2 nag-uumpugang bato. Hanggang ngayon ay nagpipilit na kumawala si Carpio mula sa nag-uumpugang bato. At sa tuwing itutulak na ito, nararamdaman natin ang pagyanig ng bundok. Ang alamat na ito ni Bernardo Carpio ay kailanman ay di makakalimutan. Ang kwento ng kanyang katapangan at pagsasakripisyo para sa bayan ay patuloy na mag-aalap hanggang sa makamit natin ang tunay na kalayaan. Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayong mga nauna, tayo na may lakas, tayo na may kakayahang lumaban, tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang ina ng kapitunan, pinauubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin kung ano ang sa tingin mo ang nararapat. Napakarami na ng mga nabiktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin pinigilan ang kanilang pag-aapi. Sa labanang ito, isusulong natin ang ating mga buhay. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29 ng gabi, sisimulan na natin ang revolusyon. Ilabas ninyo yung mga sedula! Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat! Katipunan! Kailangan na nating wakasan ang ilang taong pananakop ng Espanya! Kulang man tayo sa sandata! Malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila! Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig. Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayan. Atin ang lupang ito. Atin ang bayang ito. Punitin ninyo yung mga sadula. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang Supremo! Mabuhay!
Bonifacio at Procopio! Lumabas kayo! Bagsak nyo dyan, babayan! Andres at Procarpio, kayo ay natulan ng kamatayan! Sino ba nagsabi ng patol na yan? Pagpawanin mo na kapatid, tumutugon lamang sa utos. Maluba ka na. Mas mabuti pang tapusin ko na yung buhay mo sa patalim. Huwag mo akong patayin na katalikod! Ipaghandog-handog ang buong pag-ibig hanggang sa mga dugoy. Ubos ang itikis sa pagtatanggol. Buhay ay mailit. Ito'y kapalaran at tunay dalangin. Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Bangon. Dahil kailangan ng bayan ng tulong mo. Apo.